Laila De Lima. Magandang umaga, Senador. Magandang umaga sa iyo, Howie, and Kara, saka sa mga nanonood sa inyo ngayon. Okay, Senator De Lima, sa panayam dito sa News to Go noong Biyernes, itinanggi na ni Justice Secretary Aguirre na may basbas niya ang pagpapapasok ng mga kontrabando at saka mga electronic gadgets sa custodial center. Isa po kayo sa unang nagsiwalat ng isyong ito. Ano po bang pinagbasehan nyo ng akusasyon nyo kay Justice Secretary Aguirre? May nakapagsabi nga ho tungkol sa akin dyan. At nakita naman natin yung mga linabas ng mga dokumento. Hindi naman ho nila tinatanggi yung mga dokumento na yon. Malinaw po na nakasaad, lalo na doon sa confidential memo ng Chief Legal Officer ng Bucor, kung ano ang pinag-usapan nung December 2 interagency meeting na hiningi ng AFP. Dahil nga yung AFP ay nalaman nila, meron silang sarili nilang investigasyon, at least based on that confidential memo, na meron nga daw itong mga pribilehyo na ito, yung mga special treatment na naman dahil nga merong mga kontrabando, kasama na yung mga cellphone na available o na binigay na pribilehyo dun sa mga high-profile inmates na katulad nila Colanco. So hindi naman po nila tinatanggi yung dokumento na yan. Okay. Na ganun nga, nung tinanong na nga daw po yung mga taga-Bucor at taga-SAF, bakit ganun, ay ang sinabi nila ay utos daw po ni Secretary Aguirre dahil nga daw in exchange dun sa pag-testigo sa akin nung mga yon. So, hindi naman ho natin inaasahan na i-admit yan ni Secretary Aguirre. Pero dapat kailangan ho nilang i-explain yung laman ng confidential memo na yon. Bakit ho ganun? Okay, sa madaling salita, Senador, itong dokumento na to, yun ang basis ninyo, itong lumabas yes, sa meeting. Yes, the document speaks. Okay. The document speaks for itself. Na ganun nga ang nakalagay. Okay. So, sabi nila, meron daw USEC ng DOJ, nabasa ko ata sa isang pahayagan, na parang pinaparectify daw po yung laman ng confidential memo na yon. Bakit ho nila ipaparectify? Sinasabi ho ba nila na hindi totoo yung nakalagay sa confidential memo? Mismo po yung Bucor Director General de Los Santos ay inakyat ho yung dokumento na yon kay Secretary Aguirre. Base din dun sa memorandum ni Director General de Los Santos. So kung hindi totoo yung mga nakalagay doon sa confidential memo na yon ni Attorney Herrera Lim, ay bakit pinadala ng Director General yung confidential memo na yon kay Secretary Aguirre? So yung tanong ay nabasa ba ni Secretary Aguirre yung mga dokumento na yon? Nung nabasa ho nila, ano ho bang ginawa nila? Si Bucor Director General din ho, nung nalaman niya na ganun palang pinag-usapan, ay ano ho bang ginawa? Bakit ngayon lang nila pinalitan yung mga nandoon, yung mga nakabantay? Bakit ngayon lang sila umaksyon? And in the first place, bakit ho hihingi ng another regulation or written regulations like that proposed IRR dun sa MOA between DOJ and AFP kung wala nga ho silang mga nakitang violation? Okay, marami pa kayong mga tanong, no? Kaya isinusulong niyo raw ni Senador Sherwin Gatchalian na paimbestigahan sa Senado itong pagbibigay umano ng VIP treatment ni Secretary Aguirre sa mga bilibid inmate. Bakit po kailangan itong paimbestigahan pa ng Senado? Hindi ho ba magmumukhang naghihiganti lang kayo kay Justice Secretary Aguirre? Hindi po yan sa paghihigante. Nandyan lang ho yung mga impormasyon na yan. Nakakarating po sa akin. So karapatan ko at obligasyon ko na isiwalat ho yung mga ganyan ng mga impormasyon na nakakarating sa akin. Kasi nakakabahala po yan. Ano ho ba yung, anong klaseng war on drugs ang sinasabi nila? Na ang mga kaya lang nilang patayin ay yung mga
ay yung mga walang kaya o yung mga pobre, yung mga maliliit lang ho na mga suspected drug pushers or drug offenders. Pero wala naman ho tayong mga nakikita na mga kinakasuhan na mga big time na mga drug offenders. And then yung mga nagtestigo laban sa akin na mga nagsinungaling ho lahat yan na tinuturo po nila ako na may kinalaman sa droga. Biro nyo, kung talagang totoo yan, na in exchange for their testimony against me, ay restore yung mga pribilehyo na yan, na akin hong pinaalis yan nung nadiskubre ho namin, nung nagkaroon ho kami ng raid noong December 15, 2014. And then, ibabalik nila just because they had testified and falsely at that against me. Ano ho bang, malaki hong kahibangan yan eh. Malaki hong panliling lang ho yan sa publiko. Na ibig sabihin, hindi naman ho talaga sila seryoso dyan sa war on drugs. Basta lang makuha nila ang kagustuhan ng ating Pangulo na ipakulong si Senator Laila De Lima. So bakit ho ganun? Okay, So seryoso pong usapin yan. Pero nung kayo'y Justice Secretary, Senador, may mga nakalusot din ng mga VIP treatment sa mga high-profile inmate ng Bilibid. Nagpalabas pa nga ng video documentary sa House noon eh. Naalala namin na talagang medyo marangyangan. May mga private quarters talaga. Meron pang auditorium yung isang high-profile inmate doon. At may mga litrato pa kasama kayo. Yun na nga po, Howie and Cara, no? Nung nakarating po sa akin yung mga impormasyon na yan, na di umano yung mga big-time drug convicts na yan, ay maranya yung pamumuhay sa loob, including yung mga, yun na nga, yung mga meron silang mga cellphones, meron pang isa doon, merong jacuzzi, ay kaya nga ho ako nag-convene ng interagency group at pina-verify ko po yan sa mga intel agencies at nung na-confirm po ay plinano ho talaga namin yung naging raid noong December 15, 2014. So nung na-discover ho namin ang mga yon, na-confirm ho namin yung mga intel reports, ay agaran ko hong inaksyonan, ay pinadismantle ko po yung mga kubol, pinalipat ko po yung so-called Bilibid-19 doon sa NBI detention facility habang pina-improve ko po, pina-renovate ko po yung facility called Building 14. So inaksyonan ko po yon. Inalis ko po yung mga pribilehyo nila. Kinasuhan pa nga ho ako ng mga yan. Katulad yan ni Colanco dahil nga doon sa mga naging action ko. And then, ibabalik nila ngayon yung mga privileges na yan dahil premyo di umano sa kanilang pagsinungaling against me. Kaya seryoso pong usapin yan. Hindi ko po ito ginagawa. Hindi ko po siniwalat dyan yan para lang gumanti kay Secretary Aguirre, katulad ng mga sinasabi ng iba. Seryosong usapin po ito. Information ko pong nakuha and therefore obligasyon ko po na isiwalat yan sa publiko. At hindi pa ho nila nasasagot yung mga maraming katanungan hinggil dyan. Okay. So, kailangan lang po, at saka I would want to pose a challenge to the House of Representatives. No, hindi lang sa Senado po, kundi sa House of Representatives mismo. If they were so gung-ho dun sa pag-iimbestiga di umano sa aking involvement dyan sa Bilibid drug trade, dyan sa proliferation of drugs inside Bilibid, at nakita nyo naman kung paano ho nila kinanduct yung inquiry na yan, at nandun pa nga yung mga sobrang pagbabastos nila sa akin, sa aking pagkababae. And then, so ngayon po, na nakita nila na ganyan ang nangyayari, na binalik yung mga pribilehyo na yan, kailangan imbestigahan din ho yan ng House of Representatives. Hindi ko naman po pinapakialaman ang House of Representatives. I'm just posing a challenge to them. Sana naman, if they have any sense of fair play, ay imbestigahan din nila po yung latest scandal involving the DOJ, specifically Secretary Aguirre. Okay, Senator, ang sinasabi po ni Secretary Aguirre is nililihis nyo lang daw po yung atensyon ng mga tao, lalo pat malapit na daw po kasing lumabas yung resolusyon ng DOJ tungkol sa mga reklamo laban sa inyo kaugnay nitong Bilibid drug trade. Ano po ang reaksyon nyo dito?
Hindi po yan ang layunin ko. Ang layunin ko po ay isiwalat ang mga nangyayari na yan. Isiwalat ang katotohanan. Sila nga po ang gustong lumihis nung sunod-sunod na mga skandal. Yung Jack Lam bribery scandal. Tapos yung itong Tokhang for ransom. Yung kidnap slay dun sa Koreano. And then itong pagbalik ng mga kontrabando na yan bilang premyo sa mga convicts na nag-testify against me. Sila ho ang may balak maglihis ng mga issues na yan, ng mga scandal na yan. Kaya nga ho, napabalita na ho at sila mismo ang nag-a-announce din yan. Kinonfirm nila yung informasyon na nakuha ko rin ho last week na malapit na daw ho nila na ipalabas yung resolution at yung hindi ho talagang tama at hindi makatarungan na gagawin nila ay yung ididiretso ang mga kaso sa regular courts instead na ipadaan sa Office of the Ombudsman. Bakit ho? Kasi yun ho ang utos ng Pangulo na dapat maaresto kaagad ako dahil mas madali ho siguro makakuha ng arrest warrant sa regular courts. Kasi kung dadaan pa sa ombudsman, yung ombudsman naman po would do its own independent fact-finding dyan sa mga aligasyon na yan and will do its own preliminary investigation at hindi nito basta-basta i-adapt ang mga findings ng DOJ. Pero sa regular courts, posible po na makakuha kaagad sila ng arrest warrant. Okay. So, para ho, panglihis, panlinglang sa taong bayan dyan sa mga sunod-sunod na mga skandalo, dyan sa mga pangakong napapako dahil gusto na naman nila na ang atensyon ay mapunta na naman po kay Senator De Lima. Okay, bukod po dito sa reklamo sa DOJ, meron pa rin pong nakabinbin na ethics complaint laban sa inyo dyan po mismo sa Senado dahil sa umano'y pagpapayo niyo kay Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara. Kumpiyansa ba kayo napapabor sa inyo yung desisyon ng komite? Nakapag-file na po ako ng aking sagot dyan sa ethics complaints na yan. Nung deadline po last week, nag-file na po ako, nag-submit na po ako ng counter affidavit at linahad ko na po yung mga depensa ko, linahad ko na po yung panig ko dyan sa mga kaso na yan. Ang gusto ko po sanang maintindihan ng aking mga kasamahan, lalo na yung mga members ng Ethics Committee, na intindihin yung aking perspektibo, intindihin ang aking sitwasyon dyan sa mga ginagawa po sa akin, na dapat po maintindihan din po ng mga nasa ethics na yung sinasabing pag-impluensya ko, ang pag-utos ko kay Ronnie Dayan ay hindi po yun utos, hindi po yun impluensya, ay yun ay isa lamang pong advice dahil hiningi ho yung aking advice or opinion na kung dadalo siya. So wala po hindi po dapat ako parusahan dyan sa pagbigay ko ng advice kay Ronnie Dayan. Alright. Sinabi niyo na po dati na sa tingin niyo tinakot lamang si Ronnie Dayan na tumistigo laban sa inyo. Hindi lang po si Ronnie Dayan ang tinakot nila. Maski yung iba pa. Lahat sila. Lahat ng mga nag-testify doon sa House Inquiry, sigurado po ako na mga karamihan sa kanila ay tinakot. Ay yung iba naman ay madaling mga nakumbinsi dahil may mga acts to grind po against sa akin ang mga yan. Ay yung mga members ng Believe It 19, yung iba tinakot, yung iba muntik pa nga mga mamatay, katulad ni J.B. Sebastian, ni Peter Ko, at ni Vicente C. doon sa riot na yon. At yung iba ay bina-blackmail. So wala hong credible at tunay na ebidensya, wala hong credible at tunay na mga testigo yung mga hinarap po ng mga complainants na yan sa cases before the DOJ. Alright, palagi niyo pong sinasabi noon na personal at hindi dapat pinag-uusapan sa publiko ang naging relasyon ninyo kay Ronnie Dayan. Pero hindi po ba si Dayan ay empleyado ng gobyerno noon under your supervision? Kung taxpayers' money po yung nagpapasweldo sa kanya, yun po ang sinasabi ng mga tao, it makes it a public issue. Hindi naman po, dapat po yung pribadong buhay ay pribadong issue.
pribadong buhay. Ang importante po ay hindi ko po inabuso yung aking posisyon, hindi ko po ginamit ang aking posisyon. Wala po akong hindi po yan bulgar, ay hindi naman po yan na something na pinagmamalaki ko, at hindi po yan nakakaapekto sa paggawa ko ng trabaho ko po bilang DOJ Secretary. So pilit lang ho nilang pinapasok yung issue na yan para lang po siraan ako, para lalo po akong ma-demolish, lalo na po yung aking kredibilidad. Kasama po yan sa grand plan ng ating Pangulo na tuluyan na po ako na masira sa mata ng publiko dahil nga po dun sa mga ginagawa kong pagkontra sa kanya. Noon pa man, nung nasa CHR pa po ako, ito ho ay tunay na paghihigante sa akin ng ating Pangulo and through his enforcers na katulad po ni Secretary Aguirre. Okay, Senadora, dumako naman tayo kay Wally Sombero at sa issue ng suhulan sa Bureau of Immigration. Hiniling nyo sa Senate Blue Ribbon Committee na i-cite na for contempt si Wally Sombero. May responsibilidad ba si Secretary Aguirre kung bakit nakalabas ng bansa si Sombero? Knowing that you were his predecessor, you know the rules about these kinds of things, no? Yun na nga po, dapat ma-explain din po yan ni Secretary Aguirre bakit nakalabas si Wally Sombero. Ang nakakaduda pa nga ho is bakit yung pangalan na linagay sa Immigration Lookout Bulletin Order na linabas ng kanyang opisina ay hindi naman yung kompleto. Ang ginamit lang ay yung nickname, Wally Sombero. So hindi, and then yung sa BI naman, sa tingin ko po, kasama po yan sa script. Sinadya po yan na napaalis. Kaya marami din ho silang dapat i-explain dyan sa usapin na yan. Pero umaasa po tayo na this time around sa pag-resume po uli ng public hearings dyan ng Blue Ribbon Committee this coming Thursday ay makarating na po si Mr. Wally Sombero dahil marami po siyang pwedeng isiwalat based on his affidavit na sinabit na niya na po before the Ombudsman. At marami ho talagang katanungan. At para makita ho natin, sino ho ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sila Argosino Robles sa isang banda o yung grupo naman nila General Calima, ni Commissioner Morente, at yan si Mr. Wally Sombero. Nakita naman ho natin yung mga naging developments dyan sa hearing na yan ng Blue Ribbon Committee. And every time na nagkakaroon ng hearing, lalo pong nadidiin, lalo pong lumalabas na ang mukha ho talagang merong kasalanan dito ay yung mga fraternity brothers na yan ng Pangulo, at tinitingnan din ho natin ng husto yung possible culpability and involvement mismo ni Secretary Aguirre. Marami din hong katanungan dyan, lalo na yung tungkol nga dun sa pakikipagkita niya with Jack Lam sa isang pribadong hotel. And then dinadamay pa niya si Chair Andrea Domingo, na mariin naman at tinanggi ni Chair Andrea Domingo na meron na inoperan din siya ng bribe ni Jack Lam. Mukha ho atang yan ang ugali ni Secretary Aguirre. In the words nga po of General Calima, doon sa kanyang affidavit and in his testimony, ay ang problema ni Secretary Aguirre is that ang pumapatol siya kaagad ng mga so-called unprocessed information, katulad ng mga chismis. Okay. Yung mga so-called information na nakarating sa kanya tungkol sa aking alleged involvement in the Bilibid drug trade are also examples of unprocessed information, mga chismis, mga intriga na nanggagaling sa mga karakter na mga unsavory, na mga shadow characters, pero pinapatulan kaagad ni Secretary Aguirre. Okay. That's the kind of Justice Secretary that we have now. May balak po ba kayong magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman against Secretary Aguirre, hindi lang tungkol dito sa immigration pero on other issues? Yes, sige po, ma'am. Yes, my legal team is working on it. We are filing our own complaint against Secretary Aguirre
with the Office of the Ombudsman. Marami na po ang kasalanan niya. Good morning, Sarah, at magandang umaga rin sa inyong mga listeners and viewers. Secretary Aguirre, dalawa na po ang nagsasabi, isang opisyal po ng Bureau of Corrections, nasa ilalim po ng inyong department, ng DOJ, at tapos yung mismong AFP, yung Armed Forces of the Philippines, na may mga privileges daw ang mga high-profile inmate na tumistigo laban kay Senator Laila de Lima sa House Inquiry. Kino-quote pa kayo na kayo ay nagbigay ng instruction na ibigay itong mga privileges na to. Actually, doon po nung lumabas po na isang araw yan, pinalabas din ni Secretary de Lima, ang sinabi niya ay nag-issue raw ako ng memo para bigyan ng privileges yung mga yan. Sabi kong ganun, wala naman akong natatandang memo. And wala akong binibigay whether in writing or oral na binibigyan ko ng mga special privilege yung mga yan to use the cellphone, etc. Wala po akong binibigay na ganyan. Kaya kung para mapatunayan po natin yan, immediately, within 2 hours, they immediately ordered the Director General of the Bureau of Prisons, the General Bendel Los Santos, Yes. para magsagawa ng investigasyon at may instruction doon sa aking department order na ginawa na kung mayroong paglabag nga dito sa mga special privilege nito na yan, ay ipatigil yan at kung mayroong dapat baklasin. Yan po ang ginawa at ginawa po agad yan kinabukasan ng umaga ng ating Director General ng Bucor. Okay, Justice Secretary Aguirre, you're saying nga na you have not given any oral or written instructions. Pero ito nga may hawak nga kaming memo na sinulat mismo ni Attorney Alvin Herrera Lim, who is the Chief of the Legal Office of the Bureau of Corrections, which is under you. In other words, sinulat po ito ng inyong subordinate, no? Si Alvin Lim. And then he sent it to Director General Benjamin de los Santos, the head of the Bureau of Corrections, whom you just mentioned, no? And then, yun nga, pumunta daw ito sa Camp Aguinaldo at na-confirm daw niya na yun nga, may lavish lifestyles daw itong mga high-profile inmates na tumistigo nga dito sa House Inquiry laban kay Senator Laila de Lima, and then they're using electronic gadgets, smart television sets, air conditioning units, internet, cellular phones. Sinabi mismo ito ng inyong subordinate, no, si Attorney Alvin Lim. And sabi daw niya ay when pressed for comment, officials of both PNP and Bucor said that they are just following the instructions of the Honorable Vitaliano Aguirre II to allow the entry of the above enumerated gadgets in return for the testimony they gave during the congressional inquiry on the proliferation of drugs inside New Bilibid Prison. Hindi po si Laila de Lima po ang nagsasabi nito, no? Itong inyong subordinate mismo. So are you saying na mali itong sinasabi ni Alvin Herrera Lim na inyong Chief of the Legal Office of the Bureau of Corrections in his confidential memo to Benjamin de los Santos? Nabasa ko na rin po yan. At kung babasahin ninyong muli, ay tingnan po ninyo, yan ay hearsay. Hearsay yan po ito. Lahat po ng sinabi niya ay yung sinabi sa kanya. Ganyan po ang pagkakagawa o kanyang pananalita ay yan po hearsay. Ang sinasabi po niya, ang nagsabi dyan ay yung mga AFP officials o yung mga officials ng Bucor na wala naman siyang pinakitang kung sino yung mga yan. Wala siyang pinakitang affidavit o sulat sa kanya. Yan po ang tinatawag natin sa batas ay hearsay yan. Wala pong kabuluhang ebidensya yan. It is nothing as an evidence. At any rate, gusto ko pong sabihin kung sino itong si Attorney Herrera Lim na ito. Ito pong si Attorney Herrera Lim ay 2 beses na pong masuspende yan. At he was found guilty ng Department of Justice sa kanyang sa isang misconduct. At mayroon pong pangalawang suspended deposit doon. At mayroon pong pangalawang kaso sa kanya ipinail ang Department of Justice at yan po yung ongoing at ang pagkaalam ko na suspende po rin siya, nagkaroon po rin ng preventive suspension. Ang pangatlo po ay yung nanggaling na sa akin na pinag-explain ko po siya kung bakit anong katotohanan ng report na siya ay nagpa-practice ng kanyang profession of law sa Lucena City ng narawang at yan po'y walang, hindi ko binigyan niya ng anumang permission.
Sapagkat bago ko pa makapag-practice po kay government official, dapat ito ay, Okay. kung maaari, ay dapat ikaw ay mayroong paintulot ng iyong puno. Dito po sa pangatlong yan, at ako po ang nagbigay para mag-explain siya dyan, wala akong binigay sa kanyang any permission or allowance to practice law. Ngayon, dun po sa sinasabi niyang na binigyan ko raw po ng pagkakat ng permiso na gumamit yung mga yan, ng gadget, mga special privilege. Maganda lang pong basahin yan pero tingnan po natin kung ano ang nakuha nung ating Director General. Maglalabas po siya ng kanyang official report sa mga nakuha dyan. At wala po, hindi nakalapit o it's not near than his mga sinasabi niya mga Okay. At paano po niya nalaman na yan ay in exchange of dun sa pagkatistigo niya? Yan ay conclusion lamang niya. So, dito po sa kay Tony Lim, yan po ay under investigation sa amin at current po yung investigation niya. Nauna pa po yung investigation ginawa ko kay Sir sa January pa po yun. Okay. Yan po, because of the nature of kanyang confidential information na yan, yan po'y bawal yan It should not be made public, yung mga ganyang confidential information without the permission of the department. Kaya that's another criminal offense. But kung titingnan po natin, yan po ay nakarating sa amin at yan ay pinag-aralan ng ating si Yosek Enan Orseo at nag-take exception po siya dyan sa kanyang findings na yan Kaya binigyan po siya ng memo noong pang January pa ata na ituwid niya yung kanyang pagkakamalingan. Okay. Buwan na po ang nakalilipas, hindi po sumagot yan si Atty. Lim na yan. Okay, sir. Para patunayan o ituwid yung kanyang pagkakamali. Okay, sir. So, sa madaling salita po, kine-question nyo yung yung motibo nitong si Attorney Alvin Herrera Lim. But he is quoting... Opo, ini-question ko rin po yung kanyang mga alleged findings through this hearsay testimony. Yes, sir. But he's describing the situation inside Camp Aguinaldo, no? Where the Armed Forces of the Philippines has jurisdiction, ano? But yung AFP mo mismo, hindi po dinidispute itong sinasabi po ni Alvin Herrera Lim. Kasi kung puro falsification to o mga maling impormasyon pong nakalagay dito dito sa memo na to na dated December 9, 2016 pa ho, hindi kaya dapat tinutuwid ito ng Armed Forces of the Philippines. But instead, ay mukhang kino-confirm pa nila yung mga ilang informasyon na nandito sa confidential memo na to. Yung confirmation po yan, hindi naman sila nag-meeting doon sa detention cell Nag-meeting po siya sa isang opisina. And basahin po ninyo yung confidential info na yan, hindi ko makita na sila ay pumasok o nag-meet sa loob ng detention cell. Kaya hindi po totoo yung lahat ng nangyayari dyan. At any rate, ako po ay Secretary of Justice. Ang Bucor ay Bureau of Corrections is only under one of that agency sa aking department. Mayroon po yung sariling pamunuan, mayroon po yung Director General, and I could not araw-araw, hindi ko maaaring everyday na to monitor the way these administrative officials of the Bucor of the Bureau of Corrections are doing. Okay, but in any case, siguro, I mean, assuming nga na hindi nga maganda yung mga motibo nitong si Alvin Lim, the Armed Forces of the Philippines can either confirm or dispute whatever is being said in this memo. But considering po ay kayo po ang sinasabing sangkot dito sa issue na to, shouldn't there be an independent investigation rather than you kind of leading it and saying na iniimbestigan nyo na itong mga allegations ni Alvin Herrera Lim? Actually po, nagkaroon ng investigation yan At actually, the following day, the following morning, pinunta na po yan, pinaltan yan lahat ng contingent dyan. Alam naman po natin, hindi ko po maisantabi ang possibility na nagkabayaran dyan. So, dami ng pera ng mga inmates na yan. But you can rest assured that I've never ordered, I've never tolerated, and I will never tolerate any violation of the rules. Okay.
Tapos na po yan. Ang ibig ko sabihin, yan po, pinalitan lahat ng contingent ng Bucor at inalis na po yung dapat alisin. Binaklas na po yung dapat baklasin. Okay, merong tanong yung isa naming Twitter follower, wala po ba kayong planong mag-resign? Wala po. Sapagkat ang akin pong ginagawa ay alam pong marami ko nang nagawa at hindi ko po ang lahat po ng ginagawa ko ay to the best of my ability, and when I accepted the President's appointment, ginawa ko po yung lahat ng makakaya ko. Ang Department of Justice po may pinakamalaking saklaw sa lahat ng bureaucracy. At makikita ninyo na under my department, nandiyan ang NBI, na meron ding marami ring mga anomalies. Nandiyan ang NBI, alam niyo yung chocolate controversy, nandiyan ang Bucor, na siyang inuna ko. At ako ang naglansag ng drug trading dyan, which na constituting about 75% the drug trading all over the Philippines. Kaya po sa akin lamang pananaw, yan. Yes. Mr. Secretary? Yung mga ginawa ko doon sa tatlong marching orders na sinabi niya sa akin. Tatlo lamang po yung sinabi niyang marching orders sa akin. Sinabi niya sa akin, Secretary Vic, use all the resources in all forms of criminality. Yes, you're getting a little bit choppy, Mr. Secretary. Pero may isa pang tanong, yung isang Twitter follower namin, may development na po ba sa bilibid drug trade? Tuluyan na bang natigil ito? Yan pong 75% na drug trade noong bago pumasok kami, noong July 20, yan po kung yan man po hindi 100% na tigil sapagkat talagang napaka-enterprising yung mga drug lords dyan sa loob, yan po parang katiting na lamang kung compared before. Kung 75% ng drug transactions sa buong Pilipinas ay dyan ang gagaling, siguro po yung mga 5-10% o baka wala pa. Okay, sa ibang bagay naman po, bakit naman po niyo binigyan ng pahintulot o permiso si Wally Sombero na makaalis ng bansa gayong nasa gitna siya ng kontrobersya kaugnay nitong umano'y suhulan? Sino pong nagsabi sa inyong binigyan ko yan? Hindi ako nagbibigay. As matter of fact, ako pa nga nag-issue niyang elbow na yan, yung immigration lookout bulletin order. Okay. Para tigilan niya at kaya sa amin kung yan magtatangkang umalis. Ang problema po is that binigay kong order sa immigration, but I was informed later, mga 2 hours or 3 hours after Sombero left, na mayroong lapse yung immigration officer. So, nagalit ako doon and I immediately ordered the relief and I believe the suspension of that particular immigration officer. But never in my life would I allow Wally Sombero to go out or give permission for Wally Sombero to go out. Saan po ninyo nakuha yung binigyan ko ng permission niya? Yes, sa hearing lumabas po yung impormasyon na yon at alam po namin na may lookout order pero nakaalis pa rin. Yung bali ang sinasabi niyo, sir, hindi kayo nagbigay ng pahintulot. Kumbaga, may lookout order at nakaalis pa rin itong si Wally Sombero kahit wala kayong order na pwede siyang umalis. Opo, iba po yun. Kasi ang dating niyo sa akin kanina, ay sinasabi niyo binigyan ko ng pahintulot. Wala akong binibigay na pahintulot para makaalis yung Somberong yan. At so, kumbaga, ang nangyari po, ayon sa inyo, ay... Ang nangyari po dyan ay... lumabas siya, money change hands. nakalusot siya sa lookout order. Kasi, nakalusot siya, Tama kumbaga. po yun. Tama po yun. At ang aking palagay dyan ay money change hands kaya nakalusot siya. Money changed hands. Okay. So, wala kayong permission, either oral or written, na makaalis siya ng bansa? Wala po. Kaya nagtataka ako sa mga anggulo ng balita eh. Kung bakit ako na nag-issue ng lookout bulletin, ako pa rin ang magbibigay ng permission.
But the fact is, sir, nakaalis din siya ng bansa kahit may Kaya lookout lang, order. hindi ko na, wala na akong control doon eh. Kaya sabi ko ganyan, I'm the Secretary of Justice, I could not control. I'll be monitoring each and every immigration officer. Okay, kung talagang wala po kayong kinalaman sa mga pinaggagawa ni na itong sila Argusino at Robles, yung mga dating officials ng immigration, bakit hindi na po sila kasuhan ng inyong ahensya bukod sa pagpapatanggal sa kanila sa pwesto? Kinasuhan na po yan. So, kakasuhan sila? Hindi pa ninyo nalalaman, yan lahat, pinailan na po ng NBI ang 5. Yung 2 commissioners, si Wally Sombero, si General Kalima at saka si Jack Lam. At saka si, yung 2 general. Nakafile na po yan. Kaya po hindi ko malaman kung anong anggulo ang kwan eh. Kahapon, walang lumabas sa anumang ebidensya during the Senate hearing na pinayagan ko yan. Okay, but I think si Wally Sombero is expected to testify soon, ano? So we will hear from his perspective kung paano nga siya nakalabas. Okay lang yun po yun. At yan ba, clear naman yan kung paano siya nakalabas eh. Anyway, gusto ko lamang pong sabihin na despite the fact that the 2 generals, General Kalima, whom I terminated from service, si General Sombero, sabi po ni General Kalima, ako po ay naniniwala na walang kinalaman si Secretary Aguirre dito. Tapos nung hearing na yon, magang yon, nag-text sa akin si Wally Sombero at meron daw siyang sulat kay Senator Gordon. Na sinabi niya na ako rin po ay parang I echo the manifestation of General Kalima. Walang kinalaman yung dalawang commission ako kinalaman. Yeah, Secretary Aguirre, pasensya na po, napuputol po yung ating linya. Apo. Okay, sige po, susubukan namin kayong tawagan ulit. Maraming salamat sa inyo, Justice Dalawang Secretary. general. Hello? Yes. Yes, sir. Medyo napuputol-putol po yung ating linya. Susubukan lang namin kayong tawagan ulit pag medyo mas malinis na po yung ating linya ng komunikasyon. Babalikan po natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Justice Secretary Aguirre, are you on the line? Yes, Howie, good morning ulit. Yes, mas malino na po. Tinigil ko na kasi tumatakbo kasi kami kanina eh. Opo, naintindihan po namin. So may tinasabi po kayo tungkol dito kay Kalima. Opo, ang gusto ko lang pong malaman na hindi ko maintindihan talaga yung takbo ng balita, mga sinasabi ng mga tao na interesado, kung bakit pilit nilang kinakabit ang pangalan ko dyan sa jaklam na suhulan or extortion, kung ano man, ano. Unang-una po, ako po ang tumanggi dyan. Ako po ang tumanggi nang ako'y tangkang susuhulan nila. At hindi po tumagal yan ng sa 5 minuto. Actually, mga 10 minutes lamang po. Iniwan ko na po yan sapagkat hindi po kami maaaring magkasundo sapagkat ang gusto nila ay i-release muna yung 1,316. Ngayon po, during the hearing, ito pong si General Kalima mismo na aking tinanggal bilang intelligence officer, chief intelligence officer ng Bureau of Immigration, ay nagsabing walang kinalaman si Secretary Aguirre dito. Hindi po siya involved dito. At nang marinig yan ni Wally Sombero nang nasa abroad siya, nag-text po sa akin at binasa ko po yan sa Senate hearing. Na sinasabi niya na he is echoing the observation or manifestation of General Kalima na wala akong kinalaman. At alam naman po natin na since the beginning, itong 2 immigration officers, immigration commissioner, ay nagsabing wala naman akong kinalaman dyan. Wala akong alam dyan. So, ang sinasabi ko lamang po ay bakit pilit na ako'y kinakabit samantalang ako mismo ang nag-parade niyan, ako mismo ang nag-bulgar niyan sa media na ako'y tangkan lang suhulan. Okay. Tinanggap ko po yun, ang sabi ko po noon, ay batang-bata, 100 milyong ibigay ka sa akin ni Jack Lam kung tinanggap ko yun. Pero mukhang may ibang tao na talagang hindi matatanggap, na hindi nila maisip na may isang taong katulad ko na maaaring tumanggi sa ganyang kalaking suhol.
Okay, gusto ko lang balikan po yung naunang punto, no, tungkol dito kay Wally Sumbero, itong empleyado Opo. ni Jack Lam, at kung paano siya nakalusot dito sa lookout order sa airport at nakaalis ng bansa. Ay sinabi po ng kanyang abogado, si Ted Contacto, doon sa hearing, doon sa Senate hearing, we formally informed Secretary Vitaliano Aguirre about Mr. Sombero's intention to travel abroad for medical intervention. Kasi tinatanong niyo sa amin kung saan galing yung aligasyon na kayo ang nagbigay ng pahintulot. Galing po doon sa abogado mismo ni Wally Sumbero. Hindi po kami ang nag-imbento noon. Sinabi niya mismo doon sa hearing. O, yan po sulat na yan, hindi ko inaprubahan dyan. So, Okay, kung so hindi you're ko denying inaprubahan that yan, you... there is no permission. Mhm. Ibig ko sabihin po, tinanggap namin yan, but I never approve of it. Kaya walang makapagsasabi na pinayagan ko sila. Okay, Ang dapat yan... But they actually katulad ng- requested you, sir. Did they request you, the camp of Mr. Sumbero? Itong abogado, That's right. nag-request ba sa inyo? That's right. So they did request. Katulad po nung ginawa ni Secretary de Lima. Bago siya umalis doon, nag-request sa amin, binigyan ko siya ng Okay. allow. Ang tawag po, allow departure order. Okay. ADO. Dito po sa, in case of Sombrero, wala po akong binigay na allow departure order. Oh, so kailangan may talagang ganon. karapatan, kaya dapat talagang i-stop siya doon sa Bureau of Immigration. Kasi alam ko pong very important tong case na ito, so why should I allow the departure order? Okay, actually, yung quote dito ni Attorney Ted Contacto sa hearing, he wasn't even requesting. He said na we formally informed you, Secretary Vitaliano Aguirre, about Sombero's intention to travel abroad. Kumbaga, in FYI lang kayo, no? Hindi man lang couched in terms of a request. So parang Opo. sinabihan lang kayo na aalis sila. And then, what was your response? Did you say you reject this or Wala po. sumagot Wala po ba kayo? response dyan. Wala po akong response dyan. Katulad po nung kay Secretary de Lima, may response ako doon kat nag-request siya. Ngayon, dito sa unless there is an allowed departure order, talagang dapat i-implement ng immigration officer yung ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin Order. Ngayon, hindi po yan naipatupad ng tama ng ating immigration officer. Kasi nga, wala nga akong allowed departure order sa karapatan Okay. nila, obligasyon nila na dapat talagang sitahin. Hindi nila sinita. So kaya nakaalis. But there was never any permission or allowance or order from me allowing Sumbero to depart. Okay, but you are aware that they were intending to go abroad because kinonfirm nyo na alam nyo na may ganitong klaseng statement, written statement itong si Attorney Ted Contacto, yung abogado ni Wally Sumbero. Po, aware tayo niyan. Aware din ng Bureau of Immigration niyan. But unless there is an allowed departure order, tawag po namin yung ADO, alam na po ng immigration officer that they have to do what their duties are. Okay, Kaya so... there could not be any assumption or presumption dun sa hindi ko pagbigay ng allowed departure order. You could not say that I allowed them because I did Okay. not allow them. Okay, so under the rules, you need to give a written order or permission for them to leave. Hindi pwedeng notification lang, formal notification lang sa inyo. Hindi po pwede yun. They must show, para hindi sila ma-stop ng immigration officer, they must show an allowed departure order if they're listed dun sa LBO. Okay, thank you for that clarification, sir. Maraming salamat din sa inyong panahon, Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Thank you very much po, Howie. Thank you, Cara. Good morning.